nandito ngayon sa pamumuno ni Presidente Eduardo Madeja, ang Parañaque Raiders Club of the Philippines. Hindi naman nag-perform sa inyo at kasama ko mula pa noong una. Ilang taon na pong kasama namin sa lahat ng mga pag-inaugurate ng ating iba-ibang proyekto, whether it is street concreting, school building, rip-wrapping and desilting, and of course, Coliseum Project, the Drum and Lyre Band of Dr. Arcado Santos National High School. At mula naman sa District 1, pero kahit na taga-District 1 sila, maraming estudyante galing dito sa District 2. A school that is very close to my heart. Sabagat marami sa mga school buildings doon, naging proyekto natin. Nakita niyo rin ang kanilang performance, ang Drum and Lyre Band ng Parañaque National High School. And of course, a group na matagal na rin namin kasama. Siguro halos 20 years na ito. Sapagat hindi lamang sa mga inaugurations na sumasama, kundi pag yung Christmas Eve happening namin doon sa aming tahanan dyan sa Sinagtala, walang iba kundi ang Drum and Lyre Band ng Baclaran Elementary School Central. Thank you, thank you. At meron tayong grupo ng mga ladies, the Fel Ladies, galing po sa Port State. Wala iba kundi grupo ng Fel Ladies, pamumuno ni Gloria Puna. Palakpakan po natin sila. At nandito din po ang mga taga Congressional District Office. Sila po ang nagmamonitor ng proyektong ito. Ang ating District Office Manager, George Grady, at ang ating Project Manager, Bill Bargo. Ando po sila. Meron tayong mga ibang special na mga bisita. Kanina napakilala sila. Mula po sa barangay Don Bosco and the daughter of a very prominent city councilor na si Baby Bustamante. Dito po, Kagawad Jackie Bustamante. At dito naman, isa pong abogado, bata-batang abogado, a practicing lawyer from a very prominent law office, serving as a kagawad in Barangay San Martin de Porres at anak ng barangay captain doon na si Telma Singson, ang ating attorney kagawad, Maitor Singson. And of course, representing yung kanyang tatay na isa sa mga prominente at napakamasipag nating city councilor from the 2nd District of Parañaque na si Val Soto. Andito po si Wahoo Soto. At siyempre sa inyo pong lahat, dito po sa BF Heba, magandang gabi ho sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Maraming salamat po. Ngayong araw na ito, we are inaugurating Coliseum number 56, another responsable gobierno project of your representation, Congressman Roy Rogoles. As the number indicates, ito po ang pang-56 na covered court or Coliseum mula nung sinimula natin itong mga proyektong ito. Nagsimula ito mga late 2008. This was in the 14th Congress. Ngayon, nasa 15th Congress na tayo. At ngayon, napakarami na. You can see from the structure na kakaiba po ito. Pag inyong tinanong ang Department of Public Works, lalo na po ang Office of the District Engineer, sila ang magsasabi that this is the first time na ang isang covered court ay gumagamit ng ganitong klaseng roofing material. Ito po yung polycarbonate. Of course, hindi po original ni Congressman Goles ito pagdating sa roofing material. I saw this in Disneyland. Siguro marami sa inyo nakarating ng Disneyland, makikita nyo, meron isang lugar doon. Yung bubong transparent. And many of you have been to the Ayala Town Center. Doon banda sa isang central na lugar doon. Meron din ganitong klaseng bubong.
Kaya nung sinisimulan natin itong konsepto ng covered courts for the 2nd District of Parañaque, I asked the district engineer, sabi ko, ano ba yung material na ginagamit doon sa Disneyland? Ano ba yung material na ginagamit doon sa Ayala Town Center? And the district engineer said, Congressman, yan po yung polycarbonate material, a very modern, probably one of the most high-tech roofing materials being used today. Sabi ko, gusto ko yan ang gamitin natin. Pero sabi niya, pero Congressman, medyo mahal ho yan. Ang sagot ko sa kanya, Mr. District Engineer, hindi ko ayokong tipirin yung aking mga kababayan dito sa 2nd District of Parañaque. Kaya yan po ang resulta. Kaya for the first time, meron po mga covered courts bukod doon sa Disneyland at bukod doon sa Ayala Town Center na gumagamit ngayon ng pinaka-high-tech na roofing material. Ito po ang resulta. So you can see, it is not just functional, it is also ornamental. Tingnan niyo yung combination ng lights and shadows as well as the trusses. And of course, yung semi-circle design na ito. Kaya po itong design na ito, ngayon po ay pinal ko na para magkaroon tayo ng copyright at patent dito. Kaya ang tawag dito, Coliseum, representing the name of the design. Yan po ang alay ko para sa inyong lahat. Number 56. Pero gusto ko sabihin sa inyo na hindi pa ito tapos sapagkat habang ako'y nagsasalita, meron pa ilang mga Coliseum projects that are now under construction. Yung iba malapit ang matapos, yung iba kasi simula pa lamang. Halimbawa, doon po sa kabila, sa barangay Don Bosco, meron tayo doon sa Hawaii Circle. Dito sa barangay Marcelo Green, meron tayo sa Phase 9 at meron tayo sa South Green Park. At marami pang ibang mga lugar, mga 8, yung ginagawa pa at hindi pa na-inaugurate. Kaya makikita nyo, bago matapos siguro ang buwang November, hindi lamang number 56, kundi lalampas tayo ng 60. But then, at the same time, gusto ko rin i-announce para sa mga iba na nag-expect din kung kailan makakarating yung Coliseum sa kanila. Before the end of the year, in fact, bago matapos ang buwang November, I am very sure, as sure as the sun will rise tomorrow, magkakaroon na rin ng karagdagang release ng pondo para meron pa tayong dagdag na mga at least 10 Coliseums that are going to be started before the end of the year and hopefully matatapos by January next year. Kaya makikita nyo, bago matapos itong taong ito, we are going to break the magic number 70. Ganyan po karami, and it is my hope that by next year, 2012, aabot tayo ng 100 Coliseum. But as I speak right now, gusto ko pong sabihin sa inyo, as I speak right now, ayon sa statistika na ibinigay sa akin ng Department of Public Works, dito na po sa 2nd District ng Parañaque, merong pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Parañaque, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ganyan po ang record natin dito po sa Parañaque. Pero sa pagkakataon ito, gusto ko po magpasalamat sa mga iba't dalawang sektor sa pagtulong dito. Alam niyo, ito ay programa at proyekto ng congressman representing the 2nd District of Parañaque. Pero ito po ay hindi maaaring magawa kung hindi sinuportahan at hindi binigyan ng kooperasyon ng ating very good Mayor, Mayor June Bernabe. Kaya sa harapan ninyo, ako po ay nagpapasalamat sa kanya sapagkat full cooperation binibigay niya sa lahat ng proyekto ng inyong Congressman Roy Lagoles. Yan ang kagandahan dito po sa 2nd District. Nagtutulungan ang Mayor, nagtutulungan ng Congressman, kaya marami pong na-accomplish dito po sa 2nd District ng Parañaque. And once again, I would like to thank our good Mayor, Mayor June Bernabe. At siyempre, kasama na sa ating Mayor, ang ating City Council, Presiding Officer, Vice Mayor Gas Tambunting, and all the City Councilors, and one of them is of course, City Councilor Rico Goles. At gusto kong bigyan ng special mention, bukod sa mga ibang nabanggit ko na, ang ating very young, but very promising and very energetic City Councilor, no other than City Councilor Benjo Bernabe. Palakpakan po natin yung pamilyang Bernabe.
At siyempre, kasunod dyan ay ang kooperasyon at tulong na ibinigay ng inyong Homeowners Association sa pamumuno po ng inyong Presidente Art Astorga. So sa harapan niyo po, gusto ko magpasalamat kay Art at sa lahat ng kanyang mga kasama sa pamunuan ng BF Heba. Art, thank you so much for making it so easy for us to implement this project. Alam niyo, ilang beses kong binisita ito during construction at kitang-kita ko na talagang very close ang monitoring po dito. Salamat ulit, Art. Pero baka po akalain ninyo na mga Golisiyum lamang ang proyekto ng inyong congressman. Hindi po. Gusto ko lang idagdag ito. Meron po tayo mga dagdag na iba pang mga proyekto. Ang isa dyan, which has been one of my priority programs, yan pong papapagawa ng mga school buildings dito sa ating lugar. In fact, yan ang isa sa mga naging unang-unang programa ko nung pang ako'y unang hinalal nyo noong 1992 bilang Congressman of the Lone District of Parañaque. Kaya naman sa mga sunod-sunod na mga school buildings na pinagawa natin, yung 4 ay nandun, pinakamalalaking school buildings doon sa Parañaque National High School. Yung iba, andun naman sa Dr. Arcadio Santos National High School, ilang school building lang. In fact, meron isang school building katatapos lamang. Yung isa ay doon sa Baclaran Elementary School Central and other places all over Parañaque. Kaya ang inyong lingkod, kinilala po na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Mula po nung mag-start ang 15th Congress, which started in July last year, meron na po tayong siyam na tabagawa at meron pa mga dagdag. At mula na ako'y binilik nyo bilang congressman ng 2nd District of Parañaque, mga 32 na school buildings ang ating pinagawa. Sunod dyan ay mga kompasimento rin ng mga kalye. Of course, dito sa BF Homes, hindi ho masyado, but in other barangays na mas kailangan, marami po tayong mga pinagawa na ng mga papapasemento ng mga kalye. Andyan yung sa Service Road, both sides. Andun yung sa Barangay Marcelo Green, sa Barangay San Antonio, sa Munok, sa Barangay Don Bosco. Mula po, doon ako'y bumalik bilang congressman, 110 na ang kalye na ating napasemento. At kung idadagdag natin yung mga pinasemento natin kalye, mula pa na ako'y maging congressman noong 1992, again, I'm very happy that I'm being recognized as having concreted the most number of streets in the history of Parañaque. Yan pa ang sa pang-record ng inyong congressman. Andyan din yung mga pag-aalaga ng ating mga creeks. Yung isang creek dyan, yung nasa likod ng ating PCJ Church na parati natin pinapaayos at meron tayong mga dagdag na proyekto pa. Mula po, nung sinimulan natin, mula nung kayo makabalik bilang congressman noong 2004, mga 31 na creek desilting and riprapping projects ang ating napagawa. Kaya naman marami po sa mga creeks dito, kung hindi natigil yung pagbaha, nabawasan yung pagbaha because of the removal of desiltation in those creeks. Alam naman natin na napaka-importante po ito para mapigilan yung pagbaha o kaya mabawasan ang pagbaha. Kasama rin dyan yung PGH referral natin. Of course, dito sa inyo, sa mga subdivision, palagi ko hindi masyado importante yan kasi you can afford to go to private hospitals. Ito po yung mga kababayan natin na pinapadala natin sa PGH. And since 2004, more than 21,000 patients na po galing sa 2nd District ang ating naipadala at naipagamot sa Philippine General Hospital. Idadagdag ko rin yung libreng palibing. Again, hindi masyadong relevant dito sa inyong lugar sapagkat ito ay para sa mga indigents. And definitely, this is not an indigent area. Mula po na sinimula natin ito, noong July last year, more than 900 na ang nakinabang dito at marami sa ating mga kababayan na mahihirap ay natulungan gusto sapagkat alam nyo, para sa mga mahihirap, doble ang trahedya ng namamatayan. Number 1, siyempre, namatayan ka na. It's a big tragedy. At pangalawa, ang laking dagok financially to the family. It's very hard for them to recover. Kaya naman, minarapat natin na tulungan sila through this Libreng Palibing program, which is funded by the pork barrel of your congressman. At, of course, magtatanong kayo, baka naman puro ka project, congressman, kaya ka namin nilal.
Kasi gusto namin ikaw ay mambabatas. Dapat ikaw ay gumagawa ng batas. Yan ang pangalan ng mambabatas. Di ba? Legislator. A legislator is legislating. A mambabatas ay gumagawa ng batas. Gusto ko pong sabihin sa inyo na nitong nakaraang Kongreso, meron po tayong mga ilang landmark laws na naipasa. One of the most important laws of our time, pinakamahalaga na batas na lumabas sa Kongreso nitong ating pagkasalukuyang panahon, yung pong Climate Change Act of 2009. The principal author is your Congressman Roy Lugones, 2nd District po ng Parañaque. Importante ito kasi tingnan nyo, yung panahon natin, di mo alam kung umiinit, kung bumabagyo, kung umuulan, sobra-sobra ang tubig, ang daming baha. Yan ang sinasabi na climate change na nangyayari hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Idagdag natin dyan yung International Humanitarian Law, ang Philippine Coast Guard Act. Yan po yung mga pangunahin ng mga batas na nailabas natin recently. But then of late, gusto ko rin iulat sa inyo. Alam nyo, itong pagkasalukuyang Kongreso, 15th Congress, President Aquino, together with his cabinet, scanned and reviewed the thousands and thousands of bills filed by 24 senators and more than 280 congressmen and congresswomen. Out of the more than several thousand na panukalang batas, the bills, may pinili ang presidente na 23 at ito ay sinama niya sa kanyang libro na inilabas niya pagkatapos ng kanyang SONA noong July 25. 23 ang tawag niya priority legislative measures which he listed and published in a book. 23 lamang po. Gusto ko pong iulat sa inyo na out of the 23, tatlo ay panukalang batas na gawa ng inyong Congressman Roy Lugones po. Number 1, strengthening the Witness Protection Program para po labanan yung mga tao na nagkukumit ng krimen sa pamamagitan ng mga witnesses. That's number 1. Number 2, strengthening the anti-money laundering law. Sapagat marami pa rin sa mga drug lord, gambling lord, mga corrupt officials na nagtatago ng pera. We need to strengthen our anti-money laundering law. And finally, number 3, the Maritime Zones Bill. Ano ba ito Maritime Zones Bill? Alam natin tayo ay isang archipelago. We are surrounded by big bodies of water. Meron territorial sea, meron tinatawag na exclusive economic zone, meron tinatawag na Spratlys, meron tinatawag na South China Sea. These are all matters of great national concern. Sapagat alam natin na meron isang bansa sa tabi natin na gustong kamkamin yung ating exclusive economic zone, yung ating teritoryo sa South China Sea and the Spratlys. And in order to combat this, your congressman crafted the Maritime Zones Bill na isa sa mga pinili ng ating presidente. So yan po yung tatlong panukalang batas. And finally, gusto ko i-report sa inyo na ako po ay naging congressman mula pa noong 1992. At dito po sa PF Homes for 6 elections already. Ako ay hinalal nyo parati ng landslide. At ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa landslide na suporta sa inyo. Gusto ko i-report sa inyo na mula noong 1992, 6 na termino na ang inyong congressman po ni minsan hindi pa nag-absent sa sesyon ng Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Maraming salamat po. Hindi po katulad ng mga ibang congressman. Bago pa lamang, marami nang absent. At ngayon, gusto ko rin i-acknowledge ang presensya ng isa sa mga pinakaginagalang na barangay captain sa buong Parañaque. Andito po siya, na barangay captain o barangay San Antonio, Paul Casale. Magandang hapon sa iyo po. So muli po, sa inyong lahat dito sa Herrera, maraming salamat po sa pagkakataon inyong binigay sa akin para makapaglingkod sa inyo upang sa ganun yung mga taxes na binabayad nyo sa gobyerno ay maibalik sa inyo sa pamamagitan ng isang responsableng gobyernong project na katulad nito. Coliseum number 56. Inyo pong Coliseum ito. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much.